Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema sa akasadong lalaki dahil sa pangangikil niya ng pera sa dating kasintahan para sa pagtanggal ng kanyang mga hubad na larawan sa social media. Sa kaso ni Tria vs. People, GR. Number 255,583, August 2, 2023. Pinagtibay ng Korte Suprema ang pagkakulong sa akusado dahil sa paghingi ng pera kapalit ng pagtanggal ng hubad na larawan ng ex-girlfriend. Pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol sa isang akusado sa kasong robbery dahil sa paghingi ng pera sa kanyang dating kasintahan kapalit ng pagtanggal ng mga hubad na larawan nito na nakapost sa Facebook. Ito ang naging desisyon ng ikalawang dibisyon ng Korte Suprema, sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, na hinatulan si Axel Tria ng robbery with violence against, o intimidation of persons. Hinatulan siya ng pagkakakulong ng 6 hanggang 14 na taon. Si Tria ay nasa isang romantikong relasyon kay AAA. Nang magselos si Tria, binigay sa kanya ni AAA ang password sa kanyang Facebook account para patahanan siya. Gayunpaman, nagbanta si Tria na mag-upload ng kanilang sex video at mga larawan online. Sinubukan ni AAA na makipaghiwalay kay Tria, ngunit inilabas niya ang kanyang baril at ipinakita sa kanya ang kanilang sex video at ilan sa kanyang mga larawan. Sa una ay pumayag si Tria na tanggalin ang mga file, ngunit nang maglaon ay humingi sa Tria ng 55,000 pesos nang tumanggi si AAA na magbayad. Nahack ni Tria ang kanyang Facebook page ng negosyo at pinalitan ang kanyang username at password upang pigilan siyang ma-access ang account. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ng kapatid na babae ni AAA ang kalahating hubad na larawan ng huli sa kanyang Facebook page. Ang larawan ay screenshot ng sex video na ipinakita ni Tria kay AAA. Na-upload din ang isa pang larawan ng isang babaeng nakahubad na nakasuperimpose ang mukha ni AAA. Humingi si Tria ng 55,000 pesos kapalit ng pagtanggal ng mga larawan, ngunit sinabi ni AAA na 20,000 pesos lang ang maibibigay niya sa kanya. Ang patuloy na mga kahilingan ni Tria ay humantong kay AAA na iulat ang bagay sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, Anti-Cybercrime Group. Sa isang entrapment operation, inaresto ng CIDG si Tria matapos itong tumanggap ng pera mula kay AAA. Si Tria ay sinampahan ng kasong robbery at online libel sa ilalim ng dalawang magkahiwalay na informations. Hinatulang guilty ng Regional Trial Court si Tria ng robbery, ngunit pinawalang sala siya ng online libel dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ito ay pinagtibay ng Court of Appeals. Ang Korte Suprema ay nagpasya na ang paghatol kay Tria para sa pagnanakaw ay dapat na mapanatili. Ang mga elemento ng pagnanakaw sa ilalim ng Article 249 Paragraph 5 of the Revised Penal Code, RPC, ay A. Mayroong personal na ari-arian na pagmamay-ari ng iba. B. May labag sa batas na pagkuha ng ari-arian na iyon. C. Ang pagkuha ay may layuning makakuha. At D. May karahasan o pananakot. Sa kasong ito, malinaw na napilitan si AAA na hatiin ang kanyang pera kapalit ng pagtanggal ng kanyang mga hubad na larawan na nakapost sa kanyang Facebook page. Ang pagkuha ay itinuring na kumpleto sa sandaling nakuha ni Tria ang kanyang pera. Samantala, ang layunin ni Tria na makakuha ay ipinapalagay. Nasira at patuloy na nasira ang kanyang mga larawan sa kompromiso, ang kanyang buhay pamilya, reputasyon, at online na negosyo. Kaya, nadama niya na wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag sa mga kahilingan ni Tria, sabi ng korte. Dahil ang krimen ay ginawa sa paggamit ng mga teknolohiya ng komunikasyon, ang imposableng parusa sa ilalim ng RPC ay itataas ng isang antas na mas mataas alinsunod sa Section 6 of Republic Act No. 10,175,
o ang Cybercrime Prevention Act. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.